Wow, meron siya ditong RC Charge Dragons. Yata, RC Charge Dragons, Town Hall 18 Esports Mode. Talaga ba, sir? Sir, parang parehas nung binanatan ni Yata. Kinokopya niya ata yung diskarte ni Yata dito. So, kinopya niya yung discarding ginawa ni Yata. Tignan nga natin kung sasuccess ka, sir. Parehas ng base layout. Giant Arrow? Rocket Backpack! Tapos na yung Angry Jelly. Eto na. Mag-i-inbi na si Kazuma dito. Meron siyang 4 na inbis. Okay, 1, 2, 3. Fireball! 3-star or lose attack. Eto na, ang top 1 global player ng Clash of Clans. Yo, what up guys? Another day, another clash. Ang magkalaban ngayong araw ay RNGX TPM versus Zeus Esports. Ito ay Placebo Cup Semifinals Lower Bracket 1. Players dito ng RNGX TPM ay si RNG Doyer, si Bunch, si Wanjo Fides, si Joel Elpis, and si Rami. Former Team Keso. Ang Zeus Esports naman, si Stars, si Gako, si Ryuta, si Yata, si Kazuma. Former Queen Walkers / Nabi / World Champs. Good luck, both teams. Ang matatalo dito ay mag-goodbye na sa Placebo Cup. And yung mananalo ay magpo-proceed next round sa semifinals 2. Kung saan ka pumasok yan, may chance ang matalo. Good luck. Loko ka, Eko. Sino? Susi, wag kang malikot. Kukutongan kita. Si Yata. Uy, ito. Ay, okay, eto na. First attacker dito ang Zeus Esports. Si Yata agad. Ang unang babanat dito. Wow, meron siya ditong RC Charge Dragons. Yata, RC Charge Dragons, Town Hall 18 Esports Mode. Talaga ba, sir? Okay, si RC ay naka-Haste Vial Electro Boots. Si Warden ay naka-Eternal Tomb, Healing Tomb. Si MP, Dark Orb, Meteor Staff, Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Good luck. Yung huling nakita natin gumamit ng RC Charge Dragon sa tournament, palpak. Kasi nalusaw agad yung Dragons. Sobrang lambot ng Dragons dito, especially sa Esports Mode. Tingnan natin kung anong plano ni Yata dito. Mamamatay agad yung kanyang Spirit Fox. Extra inbi sa taas. Okay, nice. Nag-aaral sa Kenji's Academy. Okay, nag-pop na agad siya ng Haste Vial. Iba-bypass niya dito yung multi-eye. Nice one. Okay, good. Makukuha ni Yata dito yung pinakagitna, including Lava Launcher. Ang dami niya pa ditong Spell Tower. Yata! Okay. Okay, meron mga multiple Spring Trap. Super Mario. Yata! Ano ko ba siya? Aray ko! Namatay agad yung kanyang RC dito dahil dun sa damage ng Spring Traps. Ang sakit! Okay, ito na yung kanyang mga Super Minions. Galing pala sa Flame Flinger sa may bandang ilalim. Naku, medyo makapal pa tong mga defenses sa base ni Bunch. Ito na yung mga Dragons niya sa may 12 o'clock. What's the plan? Yata. Lambot ng Dragons guys sa Town Hall 18. Tapos Esports Mode. Napakalambot ng Dragons kaya bihira yung gumagamit nito ngayon. Okay, si Dragon Duke ang nasa may bandang left side. Tignan nyo. Ilang piraso na agad yung nabawas sa Dragons ni Yata dito, ha. Okay. Nag-pop na siya dito ng Stun Blaster and Eternal Tomb, Healing Tomb kay Grand Warden. Rage Spell Tower activated sa may bandang gitna. Masakit kaya to? Naka-Rage Spell na Lava Launcher. Pero wala siyang babatuhin. Wala nga palang babatuhin yung Lava Launcher dito kasi air troops yung gamit ni Yata. So walang silbi dito yung crafted defense ni Bunch since air troops yung gamit ni Yata. Okay, gumamit na siya ng revive spell dito kay Dragon Duke. Meron pa siya ditong Invi, Totem Spell, and Poison Spell. Beautiful baby dragon para i-secure yung naging isang multi-IT sa taas. Okay. Okay. Wala na palang mga air defenses dito. Ang tanging kalaban na lang ni Yata ay Defending Archer Queen, Fire Spitter, Scatter Shot. Looking good para kay Yata, sir! May Phoenix pa dito yung kanyang MP. Meron pa siyang spell support. Teka lang, ang dami niya pang Dragons dito. 3 piraso pa yung nakita kong Dragons dito. Boy pa yung Dragon Duke. Meron pa siyang Invi spell. 30 seconds remaining. Namatay na yung Defending Queen. Basag, sir! Wow! Wow! Grabe ka naman, Yata! RC Charge Dragon sa Town Hall 18 Esports Mode. Wow! God tier talaga si Yata, no? Manuyuhin mo! Yata! May isa pa! Paikutin mo, boy! Paikutin mo, boy! Bujek says maniho na. Yata, wala. Nice attack from Yata using RC Charge Dragons. Securing the first 3-star of the match. Grabe, good start para sa Zeus Esports. Teka, si Wanjo Bujek Fides. says swerte ng Zeus wala ka sa battle plan nila. Ano ba yun, Bujek? Ayun na! Si Wanjo Fides, ang next attacker dito. Good luck! Wanjo Fides, grabe, naka-cellphone lang si tropa. Okay, meron siya ditong Mass Dragon Riders, Mass Totem Spells. Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Meteor Staff, Dark Orb kay MP.
Rocket Spear, Seeking Shield kay RC. Si Grand Warden ay nakahealing Tomb, Eternal Tomb. Okay, nag-drop siya dito ng multiple rocket balloons. Mukhang maglalapag siya ng Flame Flinger dito. Okay. Naku, madidistract yung RC, sir! Teka lang, nagkamali ng move dito si Wanjo. Masasayangan siya ng mga ilang rocket spears dito. Pero okay lang, makukuha naman niya dito yung X-Bow. So makakapag-form pa rin naman ng good pathing para sa Dragon Riders niya. Kaya lang, hindi niya makukuha dito yung Monolith. Okay. And then, Flame Flinger sa may bandang 6 o'clock. Okay, eto na agad. Naglapag na agad siya dito ng Dragon Rider sa taas. And then, Dragon Duke sa may upper right side para mag-counter funnel. Okay, beautiful free spell. Grabe. 2 defending heroes including multi-IT. Perfectile. Totem spell pang distract kay Guardian. Okay, magpapap na ata siya ditong Eternal Tomb. Ayun na nga. Eternal Tomb and Healing Tomb. Si MP ay binabanatan ata ng defending MP. Hindi, Dragon Duke pala yun, sorry. Okay. Si MP yung kukuha si MP and Inferno Dragons yung kukuha ng Town Hall. Meron pa ring Headhunters. Ang dami na nung kanina. Meron pa ring Headhunters dito. Okay, another free spell para sa Headhunters. Meron pa siya dito mga spell support. Makukuha pa ng baby ng Sneezy! Sneezy! Wow! Grabe, clutch Sneezy! Grabe ka Sneezy! Nakuha niya dito yung Revenge Tower. Kaya lang, si MP na lang yung natitira dito. Meron pa siyang Dark Orb. And masakit pa yung mga defenses dito sa may bandang ilalim. Meron pa siyang isang revive spell. Okay, Super Dragon. Yun naman ang kanyang Flame Flinger. Tornado Trap activated. Grabe, nandito lahat ng traps ni Stars. Nasa 6 o'clock. Okay, nagpop na siya dito ng Dark Orb. Kaya lang mukhang mag-activate na agad yung Phoenix ni MP dito. Low health na siya. Ayun na nga, nag-activate na yung Phoenix dito. Nako, problema tong right side. Sorry. Etong ilalim. Problema nyo itong mga defenses dito. Okay, ginamit niya na yung revive spell dito kay Dragon Duke. Meron pa siya ditong multiple Inferno Dragons. Kaya lang, guys, tignan nyo yung mga defenses dito. Multiple Teslas. Fire Speeder, may Defending Queen, may pag-asa pa to. May pag-asa pa to. Hindi mag-activate yung reach ng Dragon Duke since meron siyang kasamang Inferno Dragon dito. So, ayan. Ayun na, magagalit na siya. Nagalit na guys. 30 seconds remaining. Kaya lang, tignan niyo mga defenses dito. May defending hero pa, sir. Parang ang aga ng drop ng totem spell. Pero hindi niya rin makiklear eh. Hindi niya rin makiklear yung defenses, guys. Mamamatay rin siya dito sa defending queen, no? Under ng rage spell tower. Nice try lang para kay Wanjo Fides and nice defense para kay Stars. Boss, bihira lang po ba mag-single IT? Si Ryuta. Naglabas ng camera si Ryuta, guys. Wala nang gumagamit ng single IT dito ngayon sa tournament. Kasi yung plus 20% damage, additional damage sa esports mode, malaking tulong yun sa multi-IT eh. Buhay pa ba Queen Walkers, boss? Eto, yung Zeus Esports ay former Queen Walkers. Zeus Esports na yung pangalan ng team nila ngayon. Yung RNGX TPM naman ay former Team Kezo. Ito na. Next attacker from Zeus Esports ay si Ryuta. Good luck. Si Ryuta ay merong, okay, ito yung paborito niya, Throwers. Throwers ang paborito ni Ryuta. And dito mataas yung hit rate niya. Okay, si King ay naka-Snake Bracelet, Spiky Ball, si Queen, Magic Mirror Action Figure, si Grand Warden, Life Gem, Rage Gem, Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Okay, Sneaky Goblins sa may left side, and then Yeti sa right side. Okay, dito siya magdadrop ng Throwers sa ilalim. Uy! 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 Healers! Healers! Uy! Naakit kay Yeti. Okay, muntikan na mabawasan ng healers dito, naakit sa Yeti. Okay, gumamit siya dito ng Quake Spell sa may bandang gitna. Okay, okay. Eto na si King and Queen sa may left side para mag-counter funnel. Overgrowth spell sa may lava launcher and fire speeder. Uy, masakit. Yung Grand Warden niya dito namumula. Okay, nice reaction. Nag-invest siya ng invi dito. Ang sakit talaga nung multi-IT guys eh. Gumuguhit talaga. Okay, another totem spell. Meron ditong multiple Headhunters and Fernie sa may Clan Castle. Tatagos ba? Kailangan ng spell support? Okay, nice. Hindi tumagos yung Headhunters dito sa CC ni Wanjo. Eto na yung Dragon Duke sa may right side. With Skeleton spell, pang distract. Nag-pop na siya dito ng Spiky Ball kay King. Low na dito yung original Queen niya. Gumamit na rin siya dito ng Action Figure Magic Mirror. Namatay na yung kanyang Archer Queen. Dragon Duke buhay pa dito. Nag-pop ng Stun Blaster. Marami pang spell support tatlong spell supports na lang yung meron si Ryuta. Okay, namatay na yung Dragon Duke. So, mamaya bubuhayin yan.
Throwers and Warden na lang yung natitira dito. Ito na, ginamit niya na yung revive spell kay Dragon Duke. Okay, paano niya gagamitin dito? Meron pa siyang free spell. Saan niya gagamitin, sir? Okay, si Dragon Duke ay may kasamang Booger. Alam nyo na, guys. Uy, ano to? Okay, okay, para sa Defending Queen. Gets. Pinris niya dito yung Defending Queen. Kaya lang problema yung Revenge Tower dito. Isolated. Isolated Revenge Tower. And yung kanyang Dragon Duke ay may kasamang kulangot, guys. Siyempre naman, best friend niya ng Dragon Duke natin eh. Okay, ayun na. Nagalit na, sir. Nagalit na, kaya lang ang sakit ng Revenge Tower, boss. Yung poste ng Meralco. Galit na galit. Paano mo gigibain yan? Wala ka ng spell support. 40 seconds remaining para kay Ryuta. 98% ba to, sir? Mukhang 98% to. Makiklear niya lahat ng mga buildings dito eh, except dito sa dalawa. Makiklear niya lahat to except dito sa dalawang to. Wala nang ibang building sa ilalim. Kaya pala popogi ng Zeus. Finals na ba yan, boss? Semifinals ng lower bracket. Lower bracket semifinals. Abot naman ng throwers dito yung Revenge Tower. Kaya lang, hindi na enough yung time. Mamamatay pa dito yung Grand Warden niya. 98% niya. Kakapusin dito si Ryuta. Sayang, nice try lang. And nice defense pa rin para kay Juanjo Fides. Taas, 98%. NT lang, sir. Okay. Next attacker dito ay si Rami. Sino yun dito? Ito. Good luck. Si Rami, next attacker from RNG. Meron siya ditong mass throwers. Wombo combo ba to? Ito na, guys. Okay, multiple quake spells. Skeleton spell, giant arrow. Rocket backpack! Okay, nice. Naklear niya dito yung clan castle. Yan, hindi niya nakuha yung monolith. Hindi niya tinamaan ng giant arrow kasi eh. Pero okay, nakuha niya yung lava launcher and clan castle. Nag-drop din agad siya dito ng skeleton spell pang distract. Para dun sa kanyang archer queen. Okay, nice. So, ang ganda ng ginawa niya dito. Nag-drop siya ng Dragon Duke kasama ng Sneezy, di Warden. So, may kasamang Booger palagi ito. Okay, mamamatay agad. Then, sorry. My bad. Galing palang ano yun. Galing palang rocket backpack. Sorry. Galing nga pala siya dito sa kanan. Sa kabilang court tumagos. My bad, sorry. Si King ay nasa may bandang 12 o'clock. Naka sneak bracelet spiky ball. Life gem, rage gem naman kay Grand Warden. Nalito ako doon ng konti. Okay, ginamit niya na yung revive spell dito kay Dragon Duke. Meron siyang access sa may town hall dito. Na-open up na yung walls dahil sa log launcher. Meron pa siyang spiky ball, revive spell, and one totem spell. Si Queen buhay pa dito sa may bandang ilalim. Actually, looking good to para kay Rami ah. Buhay pa yung 4 na heroes niya dito. Tignan natin kung paano niya i-maximize yung mga remaining spells niya. Okay, nag-pop na siya dito ng spiky ball. Ang dami niyang thrower sa gitna, guys. Buhay pa yung Archer Queen dito. May revive spell pa siya. Basag to. Hindi makakadepensa ang base ni Kazuma. Makakasecure dito ang RNG ng 3-star. Wow, makakabawi agad sila dito. Hindi sila basta-basta magpapatalo, guys. Dito. Nakasecure ng 3-star agad kanina si Yata. Andito si Rami para makasecure din ng 3-star para sa mga kakampi niya. Wow, ganda ng laban. Grabe. Buhay lahat ng throwers niya. Wala atang namatay dito kahit isa. Sobrang dami. Nagbigay pa ng mini rage spell dito yung death ng Super Valkyrie. Para sa Frosty. Kaya lang namatay din. 55 seconds remaining. Wala na. Hindi na mapipigilan to, guys. Grabe ka naman, sir. Naka-cellphone yan. Naka-cellphone pa si tropa. W Rami. Grabe, sir. Pakita mo, sir. Pakita mo. Yun, oh. Grabe, sir. W Rami. Beautiful attack. Using throwers with wombo combo giant arrow rocket backpack. Nicely done. Galing. Yes, yung matatalo dito ay malalaglag na sa tournament. As of the moment, meron na sila ditong tig-2 attacks, pero lamang ang Zeus Esports in terms of percentage. Japanese versus, hindi ko alam kung anong ng Team Queso. Sabi ng isa, Argentina daw. Pero ito na si Gaku. Next attacker from Zeus Esports. Meron siya ditong Wombo Ombo, sir! Ito na naman. Okay, Root Rider Valkyrie, simbaon niyang troops composition or attack strategy. Tignan natin kung anong plan ni
ni Gako dito. Okay, oy, nag-check siya dito ng traps, kaya lang, ni Tesla. Saan kaya siya mag-giant arrow? Okay, multiple quick spells. Giant arrow? Rocket backpack! Uy, grabe ganda. Usually yung gitna na lang yung nakukuha nila kasi nga binibigyan, nagkakaroon ng pinapahirapan ng mga base builder yung giant arrow. So hindi na, bihira nang makuha yung pinaka buong gitna. Ganda pa rin ang value nakuha dito ng Dragon Duke. Okay, nag-invest pa siya dito ng Invispell. Makukuha niya pa yung, wow! So kahit hindi niya nakuha dito, sayang. Hindi na siya nag-invest ng isa pang Invi. Okay, Rocket Balloons ang tatapos. Naku, late na Gako. Nire-repair pa dito yung Revenge Tower. Na-late siya ng Rocket Balloons doon, sayang. Nakuha na sana niya yung Revenge Tower pero it is what it is. Ito na yung mga Root Riders, Valkyries niya. Si Queen ang magsesecure ng Town Hall. Meron siya ditong Eternal... Uy, wala siyang Eternal Tomb, guys. Healing Tomb and Rage Gem. Ang baon niya kay Grand Warden. So, wala siyang immunity. Hindi magkakaroon ng invulnerability. Si RC dito ay naka-Rocket Spear, Electro Boots. Okay, nag-pop na siya dito ng Healing Tomb. Struggling yung RC niya dito, Nag-pop siya dito, nag-drop siya dito ng 1 totem spell. Okay, ni-revive spell niya na dito yung kanyang Dragon Duke. Masesecure na yung Revenge Tower. Si Queen ay matetegi na dito ata. Hindi, ayun na. Niratrap ng X-Bow, guys. Meron pang overgrowth spell si... Grabe, na kay Queen pala lahat ng healers. Meron pa siyang Rocket Spear, Okay, nag-pop na siya dito ng Rocket Spear. Gumamit muna siya ng overgrowth spell dito sa may poison spell compartment. Meron dito mga defending heroes. Meron pa siyang Invi saka totem spell. Kaya lang, Teka lang. Hindi ko masabi, guys. Hindi ko masabi. Nakabuga dito yung Fire Spitter, Tapos may multi-IT poison spell tower. Masakit to. Masakit pa tong back-end defenses sa base ni Rami. Okay, meron pa siya ditong 3 Yetis. Galing sa may troop launcher. Si Warden ay mukhang matetegi na ata. Mag-i-invest na ba siya ng Invi dito? Gaku! Hindi, mamamatay din talaga, guys, Kahit nag-invest siya ng Invi doon, meron kasing Giga Bomb. Hindi talaga makukuha ni Gako. Masakit yung mga naiwang defenses dito sa base ni Rami. Nice try lang. Kapitang Gako. Enti lang. Balik ko yung Giant Arrow. Oo nga. Pero ang ganda pa rin ng value nakuha nung Giant Arrow rocket backpack niya. Yun nga lang, ito naging problema yung back-end defenses sa base ni Rami. Nice try lang para kay Gako. And nice defense naman para kay Rami. Okay, si Bunch. Ito na, si Bunch. Good luck. Para kay Bunch. Next attacker from RNG, si Bunch. Meron siya ditong, wow, RC Charge Dragons din ang baon niya dito. Katulad ng gamit ni Yata kanina. Talagang, sir, pinapaasan niyo naman ako Bumabalik na ba talaga ang RC Charge Dragons? Pag nakasecure dito ng 3-star si Bunch, gamit tong RC Charge Dragon, sir. Gagamitin ko na naman ang gagamitin yan. Lalo na magkakaroon ng additional level. Next update ang Dragon. Si RC ay naka-Electro Boots, Haste Vial, Dragon Duke, Fireheart Stun Blaster, Grand Warden, Eternal Tomb, Healing Tomb. Si Minion Prince ay Dark Orb, Meteor Staff. Kaya lang namatay agad dito yung... Sir, parang parehas nung binanatan ni Yata. Kinokopya niya ata yung diskarte ni Yata dito. Halos parehas ng base pala sila. So kinopya niya yung discarding ginawa ni Yata. Tignan nga natin kung sasuccess ka, sir. Parehas ng base layout. Or different traps lang. Kasi may Tesla kanina nagpop-up dito kay Yata Same layouts pala sila. So kung susubukan niyang kopyahin dito yung ginawang approach ni Yata, sir. Mokujin, is that you? Ikaw ba yan, Mokujin? Eto na yung kanyang mga dragons. With Warden and MP. Ngayon ko lang napansin. Same layout ang gamit nila. So same strat din ang gagamitin dito ni Bunch. Since na 3-star dito ni Yata yung ganitong layout kanina, tignan natin kung makakasecure din. Ayun, ganun din ang ginawa niya. Dragon Duke din sa may left side. Okay. Pero yung ginawa ni Yata, Siege Barrack sa may ilalim or Flame Flinger sa may bandang ilalim. So Stone Slammer ang gamit dito ni Bunch. So hindi niya kinopya ng 100%, mga 80% lang. Stone Slammer instead of Flame Flinger. Dragon Duke, buhay pa dito. May Stun Blaster pa siya. Okay, Super Dragon din yung laman, sir. Pati yung laman ng CC. Kinopya niya dito. Okay. Dark Orb, ginamit niya na rin kay MP. Meron pa siyang free spell dito. Ang dami niya pang dragon sa may Town Hall Park. Meron pa siyang Super Dragon. Si MP ay meron pang Phoenix. Kaya lang, binabanatan siya dito ng Fire Spitter.
Healthy pa dito yung kanyang Dragon Duck sa may left side. Sir, mukhang basag din ata to. Sir, ay, teka lang guys. Ang sakit ng Fire Spitter Scatter Shot. Teka lang. Ay, na-free spell. Hinintay mo ba? Okay, instead na Fire Spitter Scatter Shot, yung defending queen ng... Okay, good decision. Kasi yung Dragon Duck na lang ang uubos nito. Oras na lang yung kalaban ni Bunch dito. So parang isa-sacrifice, willing na siyang i-sacrifice yung mga dragons niya sa may right side. Si Dragon Duck na yung bahalang tumapos ng base. Niyata, sir! Wow! Grabe naman si Bunch. Makokopya niya dito yung ginawang attack strategy niya yata kanina, sir. Ibang klase ka. Malupit ka mangopya, sir. Ikaw si Mokojin ng Clash of Clans. Nicely done from Bunch, securing another 3-star para sa RNGX TPM using RC Charge Dragons. Lupet. Ganda nun. Kinopya niya tapos in-execute niya ng same. Oh, nakangiti. Grabe ka na. Uy, kumalma ka. Relax. Eto na si Boy Dapa, no? Uy, nagtaunt ba? Hindi ko nakita, guys. Nilipat ko na yung camera eh. Nagtaunt ba? Pinagpag yung damit. Oy, mainit. Di mo nakita, Boss Ken, nagtaunt. Di ko nga nakita, guys. Sa replay ko na lang yung makikita. Di ko nakita. Of the moment, lamang dito ang RNGX TPM in terms of star and percentage. 1 star and 0.40 lang. So, magkadikit lang yung percentage nila pero lamang ng 1 star dito ang RNGX TPM. Mukhang si Boy Dapa, si Kazuma, ang next attacker dito. Grabe, yapang nangopya naman. Hindi, kasi pwede mo rin siyang ipagyabang kung tutuusin. Kasi na-execute mo Nakopya mo ng maayos Mahirap din basta kumopya, guys. Promise. Hindi rin siya ganun kadali. So, medyo siguro, na ano lang siya ng kanyang emosyon, natuwa siya sa outcome nung ginawa niya, di ba? 12 minutes nga ba yun? Hindi ko matandaan. Anyways, eto na. Si Kazuma. Next attacker dito ng Zeus Esports. Super Witches talaga. Hindi binibitawan ni Kazuma tong Fireball Super Witches ngayon Paborito ni Kazuma ngayon ng Fireball Super Witch. Good luck. Okay, Warden sa may left side. Fireball Rage Gem. Meron siya ditong Fireheart Stand Blaster kay Dragon Duck. Earthquake Boots, Spiky Ball kay King, si Queen ay Magic Mirror action figure. Okay, good luck. Tignan natin kung anong gusto yung Fireball ni Kazuma dito. Flame Flinger sa may bandang ilalim. Meron siya ditong 4 na Invis spells. Naka-Angry Jelly yung Warden niya, guys. So, hihintayin niya muna matapos dito yung duration ng Angry Jelly bago siya mag... Inbi! Okay, tapos... Hindi ba? Okay na, tapos na yung Angry Jelly. Eto na, mag-i-inbi na si Kazuma dito. Meron siyang 4 na invis. Okay, 1, 2, 3. Fireball! Grabe, sarap ng value. Wow. Juicy Fireball. Galing kay Kazuma. Perfect tile. Yung kanyang Quake spells. Grabe, ganda. Very satisfying Fireball. Oy, nakalak dito yung Guardian kay Warden. Kazuma. Okay, Totem Spell. Nice. Ito na yung kanyang mga Super Witches. Super Witches, ang bagong paborito ni Kazuma. Yung Flame Flinger dito ay mukhang Super Minions din naman ito. Furnaces! Okay, Furnaces yung laman dito ng kanyang Flame Flinger. Gumamit sagad siya ng Overgrowth spell dito sa may Fire Spitter. Okay, nice. Para hindi agad makareceive ng heavy damages dito yung kanyang mga troops. Okay, gets. Dalawa yung overgrowth spells dito ni Kazuma. Meron pa siyang isang overgrowth spell, King and Queen's ability. Meron pa siyang Dragon Duck. Stun Blaster, medyo... Teka lang. Medyo may chance dito si Kazuma Pag nakaslag pa siya dito sa may bandang gitna, okay, nagpop na siya dito ng Magic Mirror action figure kay Queen. In dispel, kaya lang nakalabas yung original. Okay, masesecure dito ng Queen yung Revenge Tower, including... Teka lang, yung Revenge Tower. Okay, ito na si Dragon Duck sa may left side. Nagpop na siya dito ng Earthquake Boots, Spiky Ball kay King. Kasama ni King dito yung mga big boys. Si Dragon Duck ay meron pang Stun Blaster. Meron pa siya dito. Ano yun? Na-force ata yung ability niya dito. Okay, Overgrowth Spell sa may multi-IT. 50 seconds remaining. Boy pa dito yung 4 na Super Witches ni Kazuma. Si King ay kasama yung 3 big boys sa may right side. Basag to. Grabe, sir. Ang ganda ng laban. Makakasecure ulit dito ng 3-star ang Zeus Esports. Lamang kanina ang RNGX TPM, pero dahil dito sa 3-star attack ni Kazuma, mape-pressure ulit dito ang RNGX TPM na maka 3-star. Kailangan ulit maka 3-star dito ng RNGX TPM dahil lamang as of the moment ang Zeus Esports.
Nicely done. Galing kay Kazuma. Beautiful attack using Fireball Super Witches. Grabe. Napapagana pa rin ni Kazuma yung Fireball Super Witch sa Town Hall 18 Esports mode. Saludo sa'yo, boy dapa. Ibang klase ka talaga, Kazuma. Okay, eto na. Next attacker si Joel LP. Teka lang, nasa na yung camera niya, guys? Sorry, eto na. Tanggalin natin si Kazuma. Okay, here we go. Eto na, si Joel LP. Next attacker from RNG. Okay, multiple quick spells. Wombo combo ba to? Rocket backpack! Giant arrow! Uy! Sir. Di niya nakuha dito yung mga defenses sa gitna. Hindi ba tumama yung giant arrow? Nako, delikado dito si Joel. Hindi niya nakuha yung... Piso na lang yung multi-IT. Yung lava launcher. Ano lang yung nakuha niya? Builder hat? Hindi ko alam. Pero, yun nga. Hindi gumana yung plan A dito ni Joel. Throwers yung dala niyang troops dito. Si King ay naka Rage Vial Giant Gauntlet. Si Grand Warden ay naka Life Gem Rage Gem. Okay. Ano itong laman nito? Multiple Headhunters, Archers, and Furnace yung laman ng CC. Sayang, bibigyan pa siya ng problema nito. Okay, gumamit muna siya ng Overgrowth spell. Piso na lang yung lava launcher, guys eh. Pero okay naman, pag na-snipe yan mamaya. Kaya lang, pero sayang yung Overgrowth spell niya, no? Tingin ko hindi niya sana dyan gagamitin yun eh. Napilitan siyang gamitin yung Overgrowth spell dyan dahil dun sa lava launcher. Okay. Si King ay naka-Rage Vial Giant Gauntlet ah. So, para saan kaya si King? Sa taas? Baka sa taas tong King niya. Or pwede rin sa may right side. Okay, totem spell. Ano nangyari? Ito na si Barbarian King, nasa may right side. Okay, gumamit na siya ng revive spell dito kay Dragon Duke. So magkasama si BK saka si DD sa may bandang ilalim. Meron na lang siya isang totem spell dito ha. Okay, nagpop na siya dito ng Rage Vial Giant Gauntlet kay King. Masesecure na dito sa wakas yung lava launcher. Grabe, ang daming sinalanta ng lava launcher na yun kanina. Hindi niya makukuha to guys. Merong Revenge Tower eh. Ito problema yung Revenge Tower, promise. 42 seconds remaining. Nag-activate na yung Phoenix kay King. Si Dragon Duke ay matetegi na rin and malamang uubusin ng Revenge Tower to eh. Sayang. Sakit niyan, sir. Ayun na nga. Makakadepensa dito ang base ni Gaku. Aba, teka. Tignan natin kung sino lamang. Sa ngayon. Mataas din yung percentage na nakuha dito ni Joel LP. 90%. Makukuha niya pa ba ang Ricochet Cannon? Mukhang hindi na. 90%. Nice try lang. Hindi yata tumama yung Giant Arrow niya. Nice try lang para kay Joel LP and nice defense para kay Gaku. Wow, guys! Same stars? Okay, as of the moment, same stars sila and magkadikit lang. So, pwede natin i-disregard dito yung mga attacks ng kakampi nila. 1-on-1 to. Stars versus Doyer. Grabe, 1v1 guys. Same stars sila dito. Lamang lang ang Zeus Esports ng almost 2%. Dikit lang, sobrang dikit lang. 1.6% lang yung lamang dito ng Zeus. Pressured? Kilala nyo naman si Stars. Pagdating dito sa 3-star or loose attack. Ito na, ang top 1 global player ng Clash of Clans. Si Stars. Top 1 global player. Ang palaging nakakakuha ng multiple top global ranks sa Legend League. Si Stars. Meron siya ditong Dragon Riders. Okay, meron siyang pang wombo combo guys. Stars, 3-star or loose to. Pwede niyang i-consider na 3-star or loose. Ito na, multiple quick spells. Teka lang, stars? Oh, rocket backpack! Giant arrow! Wow! Yun ang mga bitawan, sir. Okay, may natira ditong Ricochet Cannon pero walang problema yan. Walang problema dahil Dragon Riders and troops dito ni Stars. Wow! Nice value. Good start to para kay Stars. Nicely done. Ganda nun. Sarap sa eyes, sir. Okay, ito na yung mga Dragon Riders niya.
Siege Barracks yung gamit niyang siege machine. Si MP dito ay may Dark Orb, Meteor Stop. Nagpop na siya dito ng Healing Tomb, Eternal Tomb kay Grand Warden. Ang dami niyang totem spells dito guys, 5 piraso. Yung air defense dito sa taas, yun na lang yung pinaka-threat dito sa mga Dragon Riders and etong Fire Spitter Scattershot na lang. Defending heroes. Pero dito sa mga spell support na meron si Stars, sir, looking good to para sa kanya. Okay, si Dragon Duke full health pa, masesecure dito ng Queen and Inferno Dragon yung Town Hall. Meron defending heroes dito. Good thing meron dito Inferno Dragon na sumusupsup sa defending hero kaya lang gumagalaw, sir. Napuputol. Okay, ayun na, nasupsup na. Ay, grabe. Clutch yung isang Inferno Dragon dito. Basag to. Guys, basag to. Sir, wala nang habol ang RNG XTPM. Kahit maka 3-star yung last attacker nila, grabe talaga si Stars. Talagang batak na batak sa 3-star or lose attack. Walang ka-pressure, boss. Tatawagin, sir, magiging top 1 global player ba yan? Hindi lang top 1, top 2, top 3, top 4, top 5. Lahat na dito ng top local, ay top global pala ay kinuha na ni Stars. Wow! Grabe, congratulations na agad sa Zeus Esports. Nice hit from Stars. Ganda. Sir, so ayun na nga. Kahit maka 3-star dito yung last attacker ng RNG, si Doyer. Bujek says top 1 global sir. talaga. Top 1 global talaga si Stars. Diyan niya talaga pinapakitang, boy, ako ang top 1 global player ng Clash of Clans. So yun nga, kahit maka 3-star dito si Doyer, magtototal lang sila ng 95.40. Wala nang chance. Malalaglag ng RNG XTPM dito, pero wow, grabe yung match. Sir, bigyan mo kami ng isa pang 3-star sa last attack para talagang pang grand finals na, malala. Depende. Pag sumablay dito si Doyer, dito, panalo ang Zeus dito. Kasi lamang pa rin sila sa percentage. Ewan ko lang. Paano kaya ang computation nun? Di ko alam. Malalaman natin, guys. Anyways, eto na si Doyer. Meron siya ditong Mass Electro Dragons. Wow, RC Walk Mass Electro Dragons. Si RC ay naka-Electro Boots, Rocket Spear. Si MP ay Meteor Staff, Dark Orb, Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Si Grand Warden ay Eternal Tomb, Healing Tomb. Okay, naku. Kukunin niya lang ata dito yung Monolith. Okay, nice. Recall out. Okay, nicely done. Uy, piso na lang yung RC niya, pero buhay pa yung Spirit Fox. Okay, multiple rocket balloons para sa may Archer Tower. And then, recall back sa RC, Rocket Spear! Sir, ang talino mo naman. Ang ganda nun ah. Calculated. Okay, nice. 2 Electro Dragons sa may bandang ilalim with Rage Spell. And the rest ng Electro Dragons niya sa may left side. Okay, nice. Naku, na-take down agad dito ng 2 Electro Dragons yung defending Dragon Duke. Ito na, another Rage Spell. And then, nagpop na siya dito ng Eternal Tomb. Healing Tomb kay Grand Warden. Okay, Stone Slammer yung gamit niyang Siege Machine. Wow, nice Lava Hound para dun sa air defense. So, para humaba yung buhay dito ng kanyang Stone Slammer. Ito na si Dragon Duke sa may left side. Meron pa siya ditong Dark Orb kay MP. Pwede niya na ipop dito. Actually, pwede na siya mag-Dark Orb. Okay, nicely done. Si Dragon Duke ay meron pang Stun Blaster and marami pang spell support dito si Doyer. Meron pa siya ditong 3 Electro Dragons, Stone Slammer. Ang laman ay Super Dragon Rocket Balloons. Okay. Ang sakit ata na itong part sa may kaliwa. Binibigyan siya ng problema dito ng multi-IT, guys. Unti-unti na atang nauubos dito yung mga troops ni Doyer. Okay, nag-pop na siya dito ng Stun Blaster. Nadami din yung defending BK. Kaya lang, matatraffic pa dito yung Dragon Duke niya saka MP. Dito sa may right side, Rocket Balloons. Super Dragon, matetegi na rin. Sneezy na lang yung matitira dito. Nako. Guys, panalo pa rin. Panalo pa rin ang Zeus Esports dito kasi lamang pa rin sila sa percentage eh. Kung merong -1 man yung Zeus Esports, lamang pa rin sila kasi hindi naka 3-star si Doyer. Sayang, nice try lang, sir. So parang if ever, let's say may -1 yung Zeus Esports, same stars lang sila pero mas lamang ng percentage ang Zeus Esports. Sayang. Ang naging problema niya dito ay etong multi-IT. Tapos distracted pa yung nangyari dito sa kanyang MP and Dragon Duke. Pinagtulungan nila yung defending Barbarian King, the best air defense of the game. Sayang, kung sumama yung MP niya dito sa may Dragons and then sinolo lang talaga ni Dragon Duke tong left side, may chance sana to, guys eh. Ayun oh, ang laki pa ng buhay ng Dragon Duke dito eh. Kung nakatulong sana si MP dito kanina, nakabawas pa ng mga defenses dito. Basag sana. Ay, teka lang, ang taas ng percentage pala. Hindi na rin eh. Mataas talaga lamang nga pala ng percentage ng Zeus Esports. So yun na nga. GG's guys! Sayang.
Good run para sa RNGX TPM. So, congratulations para sa Zeus Esports for winning this round against RNGX TPM. So, mukhang mag-goodbye na ang RNGX TPM dito sa tournament. Good run lang para sa kanila. And Zeus Esports ang magse-secure ng slot sa semifinals match 2. Grabe, ganda.